Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong balita ngayong araw lang na to na hala, grabe yung proposed budget ni UAM. 7.2 trillion. At kamakailan lang yun, may balita pa na uutang na naman siya sa Department o sa ah, China Development Bank. So, dahil magsusuna si Bongbong Marcos next month, July 22 or 23, something ganyan. So, ngayon, before that, dapat magkaroon na ng proposed budget ang Malacanang for 2027. So, bakit ganito kalaki ang proposed budget ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Darain si Mudning Iwiim, I will borrow money. Sasabihin niya gano'n naman. Parang simod na. Tingnan mo yung simod ni Iwiim. Parang sumusuyop ng ng ipinagbabawal na gamot sa toter. Buisit. Talagang makikita mo sa labi no kung paano ka-expert. Humithit ng kanyang favorite white powdery substance. So, according dito sa Manila Bulletin Business, ay ang basa kayo sa baba dyan ha, Marcos admin proposes 7.2 trillion pesos budget for 2027 to revive growth. How can you revive the growth kung napuno ka ng utang? Utang ka ng utang, ina mo, bongbong kang hayop ka. Utang ka ng utang, wala namang nakikita Bulsa ninyo, mali-malitang pera ang pinamimigay sa mga kawatan at mga walang hiya na mga politiko, mga congressman, mga senador, yung nasa Department of Justice, yung iba siguro dyan, yung nasa DOJ, sa NBI, at kung saan-saan pa, nasa ombudsman, yun, pumapaldo. And of course, Malacanang, putang ng kago na to. So, yung kanyang, sabi dito, Marcos administration is proposing a record 7.2 trillion national budget for fiscal year 2027, an increase of 6% over the current year, as the government seeks to counteract an economic slowdown triggered by geopolitical conflict and domestic spending scandals. Wala na tayong investors na pumapasok. Yung mga pledges na pinagyayabang niya, 1% lang siguro meron. Maraming mga investors, mga businessman, mga negosyante, na mga foreign businessmen na mga investors na nagsilayasan sa Pilipinas. Ang ating tourist, pasang-awa. Walang kita ang bansang Pilipinas. Ang tanging na lang bumubuhay ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas, kaming mga OFWs. Kapag wala ang OFWs, matagal ng lumubog sa kumunoy, sa kahirapan, ang bansang Pilipinas. Akalain mo, nalampasan ni Bongbong Marcos yung 3 nagdaang presidente ng Pilipinas. Like si Erap, sino pa ba? Si Gloria or si Erap, si Pinoy, tas si Duterte. Pagdating sa pangungutang. Tas ito na naman ngayon,
Ito yung pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Only Bongbong Marcos administration. So sabi pa dito, according to National Budget Memorandum number 158 issued by the Department of Budget and Management or DBM, the proposed spending plan is 407 billion higher than the 6.793 trillion allocated for 2026. The 2027 budget is roughly 21.7% of the country's gross domestic product or GDP, which economic planner estimated will reach 33.3 trillion that year. Wow. Ayaw mo palang sabihin, Marcos, na gusto mo nang ibenta ang Pilipinas. Inuunti-unti mo pa. Idiretso mo na. Ganun ka kaganid. Wala ka namang ginawa sa buhay. Tanging barbed wire lang naman ang nagawa mo. Sa buong ilang taon mo, mag-aapat na taon ka. Walang iba. Classroom mo last year, magkano? 22. Ngayon, magkano? Ilan lang din. O ilan last year? 22 classroom na lang. Sa loob ng isang taon lang nagawa. Magkano ngayon? 800? Ay, nako. Bakit nga ba mga lalabs, mga bayots, ganito kalaki ang budget proposed ni Bongbong Marcos for 2027? Tandaan natin mga lalabs, mga bayots, the election is coming for 2028. So, bago pa man magkaroon ng proposed budget for 2028, mag-i-election na. So, mag-change na ng leadership. Mag-change na ang Pilipinas ng presidente. Kaya ganito, 7.2 trillion pesos ang kanyang proposed budget for 2027 dahil nire-ready ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kawatang mga politiko, mga nasa Senado at saka sa Kongreso. Sosoholan nila lahat ng mga mula sa baba, barangay captain up to governor, yung mga mayors, vice mayor, governor, vice governor, congressman, ng mga mukhang pera. Sosoholan yan. Lahat ng mga areas. Bilihin ang boto ng taong bayan at lalo na susuhulan ng malaki ang COMELEC para or pati yung voting machine. Billions of pesos ang ilalaan niya ni Bongbong Marcos sa 2028 para matalo si Vice President Sara Duterte na tatakbo pagka presidente. Ito yun. Kung sasabihin niya na dahil sa i-revive ang kung ano, wala naman siyang na-revive na yun eh. Yung tulong nga nila doon sa nalindulan, NFA, ang daming sumakit ang tiyan dahil sa bigas na ambaho. At kung ano-ano pa. Walang nagawa si Bongbong Marcos, maliban sa pagpaparte. Ang tanging alam kong malaki niyang nakita ko na malaking ginawa niya sa kanyang Belvedere, yung bulb wire na yun, para hindi mapasok yung Malacanang, kung saan-saan hinaharang nilalagyan ng mga bulb wire, para walang magprotesta sa Malacanang dahil takot siyang mawala sa Malacanang dahil wala siyang ganun. Dahil ngayon, nagpapakasarap sila sa buhay, inom, kain masarap, party, doon, travel here, travel there, gastos ng taong bayan. Kasi hindi man yan nagta-travel si Bongbong Marcos lagi-lagi na kung pera lang niyang gamitin. Hello. Yun pa. O yun sila ngayon. So papaldo na naman siya dahil na eleksyon. Babayaran niya lahat ng mga ahensya na nasa gobyerno.